of success born from the dust. Great Ark Farm. 2, 1. Great morning mga kabaka. Arnel Corpus po mula dito sa Great Ark Farm. Bumabati po sa inyo ng isang magandang araw. Ngayong araw po ay gusto ko pong sagutin yung tanong ng karamihan. Kung mag-alaga ba ako ng baka ngayon, ano po magiging future ng industriya na yan? Meron bang bibili? Makakakompete ba tayo sa imported? Meron bang kita? So ngayon po ay gusto po namin i-present sa inyo yung forecast po ng gaano karami ang ating population ng tao in the next 10 years at kung gaano po karami na karne ng baka ang ating magiging konsumo sa future na to for the next 10 years. So sa ngayon, ang current population po natin sa Pilipinas ay nasa 110, yan po yung estimate. At ang tinitingnan po natin, ang annual growth population po natin is between 1.3 to 1.5 sa mga nakaraang taon. At ang projected human population po, ang bilang po ng Filipino pagdating ng 2034, 10 taon mula ngayon, at a growth rate ng 1.4% per year, ay aabot po tayo ng 128 million. Ganyan na po tayo karami, 10 taon mula ngayon. So, paano na lang po yung ating kakainin? Baka wala na po tayong makain pag hindi po natin planuhin ngayon. At ito po yung magiging forecast po natin. Sa ngayon, sabi nga natin, nasa 480 million at 3.6 kilo po yung kinakain ng bawat Pilipino na karne ng baka sa isang taon. At ang magiging forecast po natin, unang-una po, magkakaroon po tayo ng economic growth. At pag nagkaroon po ng economic growth, ay tataas din po yung ating kita at posible po na maka-afford po yung karamihan na sa atin na bumili ng karni ng baka. Ang pangalawa po is tuloy-tuloy po yung pagpunta ng mga tao sa mga malalaking syudad, yung urbanization or yung syudad pumapasok na po dito sa mga kanayunan. At yan po ay magpapabago po. Hindi po tulad nating mga ninuno sa unang panahon na ang kinakain po ay katulad po sa amin, mga Ilocano, ay mga dinengdeng at saka mga pinakbet. Yung mga next generation po natin ay kakain na po yan ng steak or mga burgers. Ang magiging main ingredients po niyan ay karne ng baka. And of course, yung price fluctuations and supply demands, the local and global economic conditions ang makakaapekto po sa presyuhan po ng karne, at yan po ay makakaepekto po doon sa ating consumption. Siyempre, pag nagmura po yan, kaya po nating bumili. Ang projected po na beef consumption natin 10 years from now ay aangat po ang ating per capita ng 4 kilos. Mababa pa rin compare po natin sa ibang bansa katulad ng Argentina at saka US, Australia. Mababa pa rin po yung 4 kilos. Pero kahit po dyan sa 4 kilos na kinakain ng bawat Pilipino, bawat taon na karne ng baka, napakarami pa rin po. By 2034 yan po ay aabot ng 512 million kilos. At ang magiging katumbas po niyan, nasa almost 3.5 milyon na ulo ng baka ang kakainin na po natin pagdating po ng 2034. At ang problema po natin ngayon, nasa 2.4 milyon lang po yung baka natin. Kaya kailangan po nating bilis-bilisan. So sa mga nag-iisip po ng magnegosyo, andyan po yung opportunity. 15% pa lang po yung napoproduce natin. Kayang-kaya po natin gawa ng paraan yan. Yung local production po natin, kayang-kaya pa natin pataasin yan kung unang-una, bigyan po natin ng tamang financing yung ating mga small farmers. Pangalawa, maturuan po sila paano po ma-harvest at maging pera yung kanilang baka sa loob lamang po ng 2 taon. And of course, pag nagawa natin yan, sigurado yung quality po natin ay aangat din. Sana yung mga taga-gobyerno pagtuunan natin ng pansin. Sabi nga, ang food security is a national security. Ang bansang walang makain, nako, kayang-kaya po tayong talunin. Mahirap po makipaglaban na wala po tayong lakas dahil wala po tayong makain. Hindi po pwede na puro adrenaline lang ang ating dalhin pag nagkataon na mayroon pong mangyayaring labanan. Kailangan po muna busog ang tiyan. At ang atin rin pong mga anak, pag gutom, hindi po makapag-aral. Kaya sana po pagtuunan natin ang ating food security dahil ito po ay national security concern.
madali po tayong bilhin, madali po tayong paikutin pag tayo ay gutom. So kailangan po. So ano-ano po yung mga opportunities dito sa hinaharap po natin na sa loob po ng for the next 10 years. Unang-una po yung support policy nga po ng gobyerno, kabuuan sa industriya ng pagbabaka. Alam na po ng mga taga-gobyerno yan. Alam na po nila yung kulang natin. Marami pong magagaling sa gobyerno. Kailangan lang po dumating dito sa ilalim, sa grassroots. Kailangan po nararamdaman ng mga maliit na magsasaka yung presensya ng gobyerno sa pamagitan ng maayos na pagtulong sa pinansyal at saka sa teknolohiya. Pag nandiyan yan, yung market development, kasunod na po yan. Pagkaya na po ng magsasaka na mag-produce ng magandang produkto. Kasi ang tinitingnan ko po lagi dyan, bigyan natin ng incentives yung mga magaling na mag-produce. Yung nakaka-produce ng malambot, magandang uri ng karne, ay dapat bigyan ng dagdag bayad. At yung nagpo-produce ng matigas at butot balat na baka, ay i-discount din po natin yun. Ganyan lang po. Pag nagkaroon po ng incentives, ang ating mga magsasaka ay willing po silang mag-produce. Basta makabawi lang po sila. And of course, dapat sustainable po yung practice natin. Ito nga, lagi natin sinasabi, dapat yung baka natin nanganganak ng 1 beses kada taon. Eh, kung paano po manganganak yung baka natin na 1 beses isang taon? Kung kulang po sila sa nutrition yung baka po. Pagpayat yung baka natin, hindi manganganak. Kaya kailangan po yan. Sa panghuli po, gusto ko pong ipaabot sa inyo na kailangan po planuhin na po natin ito. 10 years from now, sobrang laki na po ng beef consumption natin. Sobrang dami na po ng Pilipino. At hindi po lumalaki ang ating bansa. Mas malamang po makunan pa po tayo ng teritoryo. So lumiliit din po yung ating sakahan. So kung wala po tayong gagawing intervention dito, at kung patuloy na may sakit ang manok at saka baboy, wala po tayong kakainin. Ito po, sa industriya ng pagbabaka, ingat-ingatan lang natin na huwag tayong mapasok ng sakit dahil sa ngayon wala po tayong problema dyan. Ito po ang isang solusyon para po hindi tayo magutom at yung darating na henerasyon ay hindi lang po busog, maganda rin po ang buhay. So ito po muli, si Arnel Corpus mula po dito sa Great Arc Farm. Babati po sa inyo ng isang magandang araw. Huwag niyo pong kalimutan, like, follow, and share Great Arc Farm sa Facebook at YouTube. At of course, shout out po sa aking cameraman, si Pastor Julius. Siya po ang tumutulong sa akin sa pag-produce ng mga video na to. Sana makasama nyo kami sa inyong pag-unlad. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Motivating hope.